repentance and restoration through holistic ministry. Dalawang tanong muna. Unang tanong, ang repentance o pagsisisi ba? Repentance, English, Tagalog, pagsisisi. Ito ba ay minsanan lang o ito ba ay tuloy-tuloy? Okay, sinagot niyo na. Pangalawang tanong, ano ang kinalaman ng repentance o pagsisisi sa kalusugan ko, kalusugan natin bilang tao? I mean, yung pagkatao natin. We are composed of body, soul, and spirit. We have emotion, we have spiritual side, meron tayong physical side. Anong kinalaman ng pagsisisi? Ito, ang pagsisisi ba ay para pag namatay ka, pupunta ka ng langit? Yun lang ba yun? Or there's more? Well, ang masasabi ko lang ay, there's more. Basahin muna natin yung passage. Stay with me mga kapatid dahil itong passage na to ay 23 verses. Pero part ng ating papasin natin sa ibang, minsan may nanood ako ng mga videos ng preaching. May mga preachers na sinasabi lang ang address ng verse na yon. Say, alam mo, Matthew 28. Basahin nyo na lang and then ikikwento niya. Napansin ko na ako bilang nanonood ng mga videos na yon, na kapag binabasa ang Word of God, pag naririnig mo mula sa ibang tao at nakakonsume ng spirit mo, mas may dating. So, let me read sa inyo ang salita ng Diyos. Ito ay nasa John 21, verses 1 hanggang 23. So, stay with me mga kapatid. Pagkalipas ng ilang araw, muli nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa may lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkasama noon sila Simon Pedro, isa, Tomas, na tinatawag na Kambal, Nathanael, na taga Cana, mga anak ni Zebedee, yan ay si James at si John, at dalawa pang tagasunod. So 7 disciples. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, mangingisda ako. Sumagot sila, sasama kami. Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot, pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Verse 4, nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan, pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus, mga kaibigan, may huli ba kayo? Sumagot sila, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Iyon nga ang ginawa nila. Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Okay? Sobrang dami. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Okay? Verse 8, ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Dahil mga 90 metro lang ang layo nito sa pampang. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo. Kaya sumampas sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda na 153 lahat-lahat. Pero kahit ganoon karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-almusal na kayo. Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya dahil alam nila na siya ang Panginoon. Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila, ganoon din ang ginawa nila sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya pagkatapos niyang mabuhay muli. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako higit sa pagmamahal mo? Higit sa pagmamahal nila pala?
Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Next, muling sinabi ni Jesus, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako?" Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, "Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." 18, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibisa sa sarili mo at mupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay mo, at iba na ang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto." Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, "Sumunod ka sa akin." 20, nang lumingon si Pedro, nakita niya sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Siya ang tagasunod na nakasandal kay Jesus nang naghahapunan sila, at siya ang nagtanong kay Jesus kung sino ang magatraidor sa kanya. Nang makita siya ni Pedro, nagtanong siya, "Panginoon, paano naman po siya?" Sumagot si Jesus, "Kung gusto ko siyang mabuhay sa pagbabalik ko, hanggang sa pagbabalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin." Dahil dito, kumalat ang balita na ang tagasunod na ito ay hindi mamamatay, pero hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Ang sinabi lang niya, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Main idea, mga kapatid. Main idea muna. Okay, where are you? Main idea. Parang nawala. There. Holistic ministry is essential for effective discipleship as demonstrated in how Jesus did restoration with repentance. Sabihin nyo nga, restoration with repentance. Okay, mas malakas, para bang naghapunan na. Restoration with repentance. I-define natin yung 3 words. Repentance, restoration, at holistic ministry. Una, kayo mga nasa online, meron kayong slides dito, wala kayong slides. Okay? Okay, restoration. Ibig sabihin ng restoration. Restoration, okay, unahin pa natin repentance, sorry. Repentance is the act whereby one turns from his or her sin, idolatry, and creaturely rebellion and turns to God in faith. In short, repentance is about turning to God. Nakatalikod ka sa Diyos, haharap ka sa Diyos. Now, what is restoration? Restoration is returning something or someone to its original state. Now, pinag-uusapan natin repentance for the longest time, okay, for this month. At ang alam natin sa repentance ay magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo sis, and that's it. Ang tanong ko kanina, ito ba ay minsanan lang o tuloy-tuloy? Ang sagot ay, katulad ng sabi nyo kanina, ang repentance ay tuloy-tuloy. Kasi ang pagharap mo sa Diyos, hindi one time, big time yan. Yan ay tuloy-tuloy, araw-araw. Kasi ganito mga kapatid, pag ginawa mong one time, big time yan, at sinabi ng Diyos, one time, big time na repentance, and then talagang banal ka na agad, mawiwindang ka. Ipapaalala sa iyo ng Diyos lahat na naging kasalanan mo at hindi mo kaya yon mga kapatid. At hindi mo maiuunawaan, okay, ang gagawin mong repentance. Ang gusto ng Diyos, namnamin mo ang repentance. Parang ganito yan eh. Misa may mga tao na pag kumain ng pagkain, ng kanin, ng ulam, hindi na masyadong inunguya. Alam mo yung pagsubong isang nguyang ganun, lulok na. Pero, ang sarap na namnamin mo yung kinakain mo. Pero pag gutom ka na, of course, nagmamadali ka. Pero there's a big difference health-wise kapag ninunguya mo ng mabuti ang kinakain mo.
tulong yon sa digestive system mo na hindi na sila masyado magtatrabaho dahil nginuya mo na ng maayos. Okay? Sa atin, mga kapatid, ang pagsisisi, ayaw ng Diyos na mabulunan ka. Gusto niyang nguyain mong mabuti. At siguraduhin mong alam mo ang pinagsisihan mo. Ayaw ng Diyos na madaliin yun. I-enjoy. Sabi nga nila, enjoy the process. At yung pagharap mo sa Diyos na, yung alam yung mga aha moments, yung pala yun. That's repentance. Yung feeling mo okay ka na sa Diyos until such time, may i-reveal sa'yo ang Diyos na panibago. Naku, sabi ko na nga ba't i-reveal ng Diyos yun? And you say to yourself, Lord, patawad. Okay? And then, sa pagharap mo sa Diyos at pagtalikod mo sa kasalanan, you do that by faith. And of course, alam natin, katulad sinabi ni Pastor Doc nung Sunday, ang repentance ay may kasamang conviction, 4 na levels. Conviction, guilt feelings, binago ko yung pangatlo, realization, and then yung pang-4 is transformation. Si Judas hanggang guilt feelings lang. Walang nangyaring realization, walang transformation kasi namatay na siya. Si Peter, it's the different. So, ang restoration naman ay yung panumbalikin ka ng Panginoon. Kailangan mo ang repentance para may restoration. Habang nagre-repent ka, nire-restore ka ng Panginoon. In the Spirit, you are new creation. Pero in the manifestation sa flesh mo, sa sarili mo, sa attitude mo, sa emotion mo, it is a process. Now, tingnan natin yung definition ng holistic health. Yan. Holistic health. An approach to wellness considering the whole person, listen here, body, mind, spirit, and emotion. Hindi ka spirit lang. Meron kang laman. May emosyon ka. That's your soul. Okay? At meron kang isip, which is part of your soul, technically din. At ang emphasis nito, sila ay magkakadugtong. Pansinin mo, di ba pag ikaw ay biglang nagulat, minsan nahihilo ka rin. May kinalaman ba ang gulat sa hilo ko? Meron. Pag ikaw ay sobrang nag-aalala, ang iba, ang reaction nila, sumasakit yung tiyan. Iba naman sa sobrang pagod, okay, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko, at sumakit ang tuhod ko. Alam nyo na. Pag masakit ang tiyan mo, minsan nalulungkot ka na rin. Lalo pag masakit ang tiyan mo, nagugutom ko, wala kang makain, nalulungkot ka. Tingnan mo ang katabi mo, nalulungkot ba siya ngayon? Now, ang holistic health, body, mind, soul, and spirit, okay, ay magkakadugtong. That's why all those areas ng buhay mo kailangan ng restoration. At para magkaroon ng restoration, kailangan mo ng tinatawag na repentance. Now, punta tayo dun sa binasa natin kanina. Yung John 21. Did you know sa story na yon ay holistic si Christ? Okay, bibilisan ko muna and then explain ko. Si Christ, nung nadatnan niya yung mga disciples, yung 7 disciples, magdamag na silang, supposed to be, sasagot kayo? Magdamag na silang nangisda. May huli sila, wala silang huli, wala pa silang tulog. Now, kung ikaw ay nangisda ka, wala kang huli, wala ka pang tulog, anong feeling? Bukod sa inaantok. Gutom? And at the same time, ikaw ay nalulungkot at nalulumbay. Look at Jesus Christ. Dumating siya umaga. Okay, madaling araw na. At sabi nila, hey boy, may huli na ba kayo? Sumagot yung 7. Wala pa eh. Okay, itry nyo sa kanan. And then, isipin nyo, karpintero, nagpayo sa mga mangingisda kung paano mangisda. Pero hindi na nakilala pa na si Jesus yun. Sinunod nila, siguro wala na mawawala. Wala na tayong huli, Peter. Sige na, sundin na natin to.
At nung naghulog sila ng lambat sa kanan, doon sila nakakuha ng isda na hindi na nakuha magdamag, isang bagsak lang. Ano nagawa ni Jesus? Brethren, that's what we're talking about. Unang-una mga kapatid, nagkaroon si Jesus ng emotional care. That's number 1. Ang unang-unang kinatagpo ni Jesus, yung kanilang damdamin. May huli na ba? Read between the lines mga kapatid. Wala pa. Anong feeling ng ganun? So nung nakakuha sila ng maraming huli, yung lungkot at lumbay nila napalitan ng, ano yun? Ng saya. Okay. Ang sabi ni Jesus, cast the net on the right side of the boat and you will find some. At ang sabi doon, because sabi doon, they cannot hold it. There's a sobrang dami. Pansinin niyo mga kapatid. Tandaan niyo yung mga disciples, spiritually speaking at kabuuan, body, soul, and spirit, sila ay wala sa hulog. Few days before, hinuli si Jesus, pinatay si Jesus, nagkalat ang mga disciple. Hindi sila unified with a vision. Sila ay disunified with consumption. And then at the perfect timing, dumating si Jesus Christ. Kaya ang sabi ng isang disciple, which is si John, sabi niya, it is the Lord. Si Peter, baliktad ang ginawa. Tayo, pag nag-i-swimming, nagbabawas ng damit. Si Peter, nagdagdag ng damit. Okay, ganun kabaliktad talaga si Peter, mga kapatid. So nagdamit siya, and then tumalon siya sa tubig, and then pagdating niya doon. At yung 6 sumunod, doon sa Pampang. At pansinin niyo, 90 meters lang yung layo. What is 90 meters, mga kapatid? Wala pang 10% na 1 kilometro. Pansinin niyo, halos kumbaga sa Grab, papagarahe na sila, Jimmy. Wala nang huli. Pero kahit napapagarahe na sila o malapit na kayo sa Pampang, walang problema, bibigyan ko kayo marami isda. Ngayon, pagdating nila sa Pampang, nandun ngayon nagkaroon ng physical care. Nagkwentuhan lang ba sila? Pagdating nila doon, may chicha. Okay? Nung dumating sila doon, nakita nila mainit na yung, may nagbabaga na yung uling or whatever doon, yung apoy. At ang sabi ni Jesus sa verse 10, Jesus said to them, bring some of your fish that you have just caught. Sabi ni Jesus, Jesus said to them, come and have breakfast. Physical. Even si Elijah, after niya makipag-away sa Mount Carmel sa 400 prophets, tumakbo siya papalayo kay Jezebel at nagtago siya sa kuweba at siya ay naglumpasay doon at talagang down na down siya, depressed na siya, anxious na siya. Anong ginawa ng angel? Dinalhan siya ng pagkain. Alam niyo mga kapatid, may magic kapag ang mga tao, lalo na ang mga Kristiyanong depressed, ay may kinakain. How many times do you see si Jesus Christ na kumakain kasama ang mga tao? Yung Last Supper, sa bahay ni Mary, ni Martha at ni Lazarus, saan pa? Sa bahay ni Simon the leper. Ang dami. Napagkamalangasang drunkard and glutton. Kasi alam ni Jesus, there's something sa pagkain na nagkakaisa tayo. Yung habang ginagano mo yung tilapiyang bagong ihaw, Pastor RJ, isasawsaw mo sa toyo na may suka at may kalamansi at whatever man doon. At habang nag-uusap kayo, nagtatalsikan yung kanin, nagkikwentuhan kayo, nagkakaintindihan kayo eh. May something sa pagkain na kailangan natin. At part ng restoration ng Panginoon is that we enjoy eating with one another. Amen? Ang sarap. Diba? Kahit na isang cup ng sopas lang yan, isang basong kape, pag nagkwentuhan, kala mo, big time.
That's physical care. Kasi ang gusto ni Jesus, okay, sadali, alam ko, disoriented kayo mga disciples ko. Nagkalat nga kayo eh. Dati, come and I will make you fishers of men, which is naging fisher of men kayo for the past 3.5 years. Ngayon, bumalik kayo sa pagiging fisher of fish. Bakit? Disoriented. Now, ang gagawin ni Jesus, sandali, hindi agad yung, magsisi kayo, mga wala kayong kwenta, ba't nandiyan kayo? Hindi alam ni Jesus na hindi niya pwedeng pagsasampalin agad ang mga, yung mga Kristiyano na to, o yung mga disciples niya, kasi emotionally down, pagod at lahat. So, they need to be ministered to. Yun ang repentance minsan. You minister to the person and then hayaan mong kausapin siya ng Panginoon. Minsan, inaagawan natin ang trabaho ng Holy Spirit. Ang goal lang natin, you minister emotionally, you minister physically, and then bigyan mo ng love, tender love and care yan. And then the Holy Spirit, you speak to that person, and then you're ushering in repentance and restoration. Ano yung pangatlo? Nagkaroon ngayon ng spiritual care. Saan yung spiritual care dito? Ano una? Emotional care. May huli ba? Wala. Okay, hulog kayo sa kanang side. Mga kahuli kayo, wow, kung ako yung mangingista, pambihira. Kagabi pa tayo nandito. Ngayong umaga lang pala ito mangyayari. Salamat sa mama na to. Ay, wow, si Jesus pala ito. Nag-breakfast sila, kwentuhan, at habang nagkikwentuhan sila, doon pumasok yung spiritual care. Dito, alam ng Bible na kapag meron kang kausap at kumakain kayo, captured audience mo yon. Kasi ang isang taong gusto nga makinig ng salita ng Diyos, pero kumakalamang sikmura, mas marinig niya yung doon kaysa yung salita ng Diyos. Kaya minsan, painumin mo ng tubig, painumin mo ng kape, may tinapay dyan, okay, banana bread na yari sa saging, at carrot cake na may carrot, di ba? Kailangan mo yun. And then, they will listen, at saka nagsalita si Jesus after ng breakfast. Okay, tapos na ang breakfast, let me talk. Ang sabi ni Jesus, Peter, Daniel, do you love me? Si Pedro, siyempre naman, yes, Lord, I love you. At ang tanong pala, Peter, do you love me more than this? Ano yung more than this? Yung pangingisda mo? Na iniwan mo na yan eh. Fisher of men ka na eh. No, bumalik ka sa fisher of fish. Peter, do you love me more than the fish? Yes, Lord, I love you. Sabi ni Lord sa kanya, then, feed my lambs. Second, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Ano sabi ni Jesus? Tend my sheep. Alagaan. Iba yung pakainin, iba yung alagaan. Pag pinakain mo ang isang tao na inaalagaan mo, hindi pa tapos ang pag-aalaga mo. Pag ang isang tao, binigyan mo ng Word of God, pinatanggap mo sa Panginoon, wag mo siyang iwan na parang spiritual baby and then magdadatingan yung mga demonic forces para siya ibagsak. No, kailangan mo siyang alagaan. You tend. Okay, ibang word sa attend. Yung attend. Yun din yun. Okay? Isang word. Pangatlong tanong, Simon, son of John, do you love me? Dito sa part na to, si Peter nalungkot na. Para may naalala siya. Parang kapareho to nung ano. Okay, naalala nyo? Parang 3 beses ko siyang pinagkanulo. Tapos ngayon 3 beses niya ako tinanong. Gets na ni Peter yun. Between Peter and Jesus, meron ng connection. Pero bago sinabi ni Peter, ni Christ yung, Peter, do you love me? Again, emotionally, kinatagpo niya muna ito. Pangalawa, physically, binusog niya ito. Now, it's time for the spiritual part. Hindi pwedeng puro spiritual. Hindi rin puro emotional. Hindi rin puro physical. We need those 3. At ano nangyari mga kapatid? Si Peter ngayon ay sinabihan ni Christ, feed my sheep. Balikan natin yung tanong kanina. Yung pangalawang tanong, ano ang kinalaman ng repentance o pagsisisi sa kalusugan ng ating pagkatao? Brethren, ang isang taong repentant, emotionally,
nagiging stable siya. Okay? Hindi siya emotional time bomb na anytime pwedeng sumabog. Kaya iba ang spiritual maturity sa emotional maturity. Maraming Kristiyano, spiritually mature, nagsiserve sa maraming ministry, halos kanya na lahat. Pero emotionally, baby, hindi nag-mature emotionally. Ang tanong is, why? Basic ang sagot, mga kapatid. Hindi niya dinadaanan yung basics ng repentance. Repentance is not one time, big time. Unti-unti yan. Pag ni-reveal sa'yo na, masyado kang pusong mamon, nga pala, Lord, patawarin mo ako. Lord, next time pagkausap ko na siya, gawin mo akong wag pusong mamon. Okay? Pakapalin mo na mukha ko. Ikaw ay ganito. Kailangan mo magbago. Lord, gusto na talaga ako. Sila mag-adjust. No, tatagal ka sa pagiging Kristiyano, pero spiritually, malago ka, maari, pero emotionally, you're down. Pero actually, pag hindi ka emotionally nagmamature, you're not also spiritually mature. Si Peter, pansinin niyo si Peter, balikan natin yung story ni Peter. After siyang tanungin 3 times ni Jesus Christ kung, do you love me? Feed my sheep, tend my sheep, feed my lambs. After nila mag-usap, silang dalawa ha, Marjay. May 6 na nakikinig at isa doon ay si John. So sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Peter, do you love me? So usap na ganon, si Peter gumana ang emotional immaturity. Sandali. Lord, lugi. 7 kami dito, Lord. Take note. 7 kami. Parang ako lang kinakausap mo, Lord. Kaya yun ang kaibahan nung conviction dun sa na-offend lang. Kaya ang tanong ni Peter, sabi niya, Lord, sandali. Ako kinakausap mo kanina pa. Paano naman tong katabi ko? Nanonood lang, Tingnan niyo yung sagot ni Jesus Christ, mga kapatid. Parang mag-asawang sampal ni Fernando po at ni Lito Lapid. Okay, sa mga hindi umabot doon, magtanong na lang po kayo kay Kuya Boyet. Okay? Tingnan nyo ano nangyari, mga kapatid. Ang sabi doon, where's that part? Okay, anong verse yun? Bigla nawala, yan Nang lumingon si Pedro, verse 20 pala ito, nakita niya sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Kristo. Short of saying si John yon. Siya ang writer. Nang makita siya ni Pedro, nagtanong siya, Panginoon, paano naman po siya? That's emotional immaturity. Yung titingnan mo ang takbuhin ng Kristiyanong ibang tao, pero nawala ka na sa focus. Mind your own business. Ang pagbabago ng ibang Kristiyano ay trabaho ni Lord at ng tao na yon. Ikaw ay magtatanim at magdidilig. Hindi ikaw ang magbibigay ng conviction. Ang role lang natin is to share the gospel to the unsaved. Baptize them and teach them. Ang conviction is the work, ng Holy Spirit. So dahil hindi mo work ang conviction, hindi ko trabaho yon. What I'm going to do, I will just speak the word. Kala mo walang dating? Don't be. Don't be misled, mga kapatid. Hindi mo kailangang gawing powerful, Jeans, ang Word of God. Ang Word of God ay makapangyarihan na. Ang kailangan mo lang ay gamitin ang Word of God, sabihin ang Word of God. Okay? Communicate the Word of God. And then hayaan mong trumabaho ang Word of God. Sabi nga na Isaiah, my words will not return to me in vain. It will fulfill its purpose for which it was sent. Di ba? Si Peter, nung sinabi niya yon na, Lord, papaano to? Ano mo sagot ni Jesus? Okay, Generoso Hamilton Estrabon version. Peter, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, anong pakialam mo? What is that to you? Ang sabi ni Jesus, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Ibig sabihin,
Peter, huwag kang makialam ng trabaho ko sa ibang tao. Ang trabahuin mo, yung trabaho na ibinibigay ko sa'yo. You come and follow me. Eh Lord, hindi siya sumusunod. Hindi ako susunod. That's your problem. Ikaw na ngayon ang problema. Di ba? Ay, hindi ako mag-repent kasi hindi pa siya nag-repent. Siya muna magsisi, siya makasalanan eh. Well, darating ang Panginoon, naaabutan ka ng emotionally immature kung gano'n ang gagawin natin. Diba? Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo kung anong pinagagawa mo sa buhay mo. What you need to do is to worship and obey the audience of one. Amen ba? Hindi ang comment ni Numan ang mahalaga. Ang comment ng Diyos. Kung ang comment sa'yo ay nag-agree doon sa pinagagawa ng Diyos, repent. Pag walang sense, don't mind. Hindi ni-record dito ni John kung anong sinagot niya. Kasi si Jesus na ang sumagot para kay John. Di ba? Sasabihin ko siguro ni John, dali, kayo nag-uusap dyan eh. Bigla mo akong dinamay. Hindi na binigyan ni Jesus ng karapatan si John magsalita. Si Jesus na ang sumagot. Same issue sa buhay natin. Let God talk for you and let your words talk about you. Kung ikaw ay repentant, makikita yan sa salita mo. Makikita yan sa iyong buhay. Okay? Makikita yan sa iyong prayer. Makikita yan sa iyong attitude. That is repentance going to restoration. At tayo naman na nagmi-minister, we need to do that holistically. Amen ba? Nandyan ba kayo mga kapatid? Pakitingnan ng katabi mo. So, Christians are encouraged to engage in holistic ministry. Kaya meron tayong tinatawag na mental health. Yung awareness. Okay, ako, kung kakausapin niyo ako mga 10 years ago or, ano ba yun? Yeah, siguro at least mga 10 years ago, sasabihin ko, demonic yan kasi wisdom yan ng mundo. Ang mental health na yan. Iba lang ang terminology ng Bible pero it's the same mga kapatid. Na-realize ko na ang mental health ay yung sinasabi ni Jesus na do not be anxious about anything but si Paul pala yun, no? Yung sinabi ni Jesus na do not worry about tomorrow. Yung emotional side ng buhay mo, ina-address din ng Panginoon yun, mga kapatid. So, listen very carefully, mga kapatid. We need holistic ministry in making disciples pala. Kung gusto natin maging epektibo sa making disciples, tingnan natin ang emotional side ng tao na yan. Tingnan din natin ang physical side niya. Hindi pwedeng, bro, nagugutom ako, ipag-pray kita. In Jesus' name, mabusog ka. Good luck. Okay? Pero wag mo ipag-pray. Dalhin mo sa kwek-kwek na dati 20 pesos apat. Ngayon 25 pesos apat. Nagmahal na. Okay? Dati yung mga ulam na ginisa na may kamatis, ngayon walang kamatis na. Ang mahal na kasi ng kamatis. Hindi na hinahaluan ng kamatis. Look at the emotional and the physical side ng tao. And then go with the spiritual. Kita niyo doon, ang Bible, mga kapatid, hindi nagpapahuli when it comes sa holistic ministry. Kitang-kita sa ginawa ni Christ. So, I have here 4 questions, mga kapatid. In conclusion, 4 questions. Holistic ministry is a means to effective discipleship. So, question. Iwanan ko kayo ng question and then you find out. In what ways can addressing emotional needs enhance our effectiveness in discipleship? Mapa-youth man yan o mga children o mga adults. Kung may bill ngayon na whatever, Senate Bill 17 something, na tuturuan ng sex education ng mga tao, mga bata, kung ginaganyan ng government o may mga bills na gusto nila
andyan, dapat i-reach out din natin yung mga bata and teach them the Bible. Kabataan, reach them out. Pag Webes, mga kapatid, may online Bible study at prayer time ang youth, join. Pangalawang tanong, what are some personal sacrifices? Sabihin nyo nga personal sacrifices. Na willing ka na gawin para magkaroon ka ng spiritual and emotional restoration. Ano ang iyong sacrifices? Pangatlo, in what ways can we create a supportive environment? Minsan may pinadala sa akin si Bril na video tungkol sa dalawang, diba, naka-vertical eh. Sa taas, may dumating na first-timer sa church, nagkikwentuhan yung mga kabataan at may kanya silang kwentuhan. Ito, OP. Sa baba na video, yung mga kabataan din na yon, winelcome to at kinausap. At ang tanong ni Bril, Pastor, masabi mo? Ang masabi ko ay may click doon sa taas, may barkadahan, strong enough para hindi makapasok yung bagong umaattend. In this church, mga kapatid, let's be a welcoming church, a friendly church. Amen? We love people na makapakinig ng Word of God. Kasi pag ang tao, feel niya na welcome siya, makikinig siya eh. Pero pag feel niya na hindi sa welcome, hindi na pupunta yun. Amen? How do Jesus' interactions with Peter challenge us to restore those who have fallen away? How about naman ang mga kapatiran na talagang nanlamig at humiwalay sa lupon? How do we encourage those people? Tawag ng marami doon is backsliding. Kasi wala daw sa church. Wala sa usual na ginagalawan ng church. Pero in the church, meron din tinatawag, sabi ng iba, na backsliding in heart. Nasa church pero ang heart wala sa Panginoon. Physically ay nandyan, pero wala na. Brethren, yan may backsliding in heart o real time na backsliding. What can we do to help those people na ma-restore sa Panginoon? At one basic rule, Galatians 6:1, you who are spiritual, restore gently those people. Brethren, so as we do discipleship and prayer and meeting the needs ng mga tao, let's do it holistically. Let UVCC ay magkaroon ng concern sa emosyon, sa pisikal, at lalong-lalo sa spiritual side ng isang tao. Para kompleto, okay? Complete talaga ang tao na yon as we minister to them, of course, with the help of the Lord. And mamaya may mag-pray dito, mga kapatid. Let's really think. At even tayo nandito ngayon, mga nasa online at tayo nandito sa center, I think talagang new season ito ng Panginoon. May ginagawa siyang preparation sa atin para lalong yung pinagagawa niya ay magawa natin. Yun nga lang, kailang uriratin ni Lord tayo. Pero it's good. We will not be offended, kundi we will be convicted. May guilt feelings man, pero alam, ang susunod tayo sa realization, and then after ng realization is the transformation. And that is the complete cycle ng taong nagre-repent. Let's all stand up and let's pray. Father, in Jesus' name, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon Diyos, because of what you've done sa buhay.